Last Sunday po ng month na ito. At ito po ay kumbaga ay last sa topic na rin ng ating team for this month na miracles. So, nung mga nakaraang linggo po, napag-usapan natin ang mga patungkol sa miracles o himala. At ako'y naniniwala that marami sa atin ay nakaka-experience na ng miracles after miracles na ipinararanas ni Lord sa ating mga buhay. Amen ba? And actually, nakikita ko rin sa other churches, ang tindi din ng ginagawa ni Lord doon sa mga churches na yon. Nakikita ko talagang miracle. Ang month of April ay month of miracles. Praise God. Kaya matindi po yung makaranas ng himala. Uh, yung makaranas ng himala is a good thing. Pero yung manatili sa himala is another thing. Again, yung makaranas ng himala is a good thing, pero yung manatili sa himala is another thing. At sa biyaya po ng Diyos, sa last Sunday po ng month na ito, hayaan niyo po na mapag-usapan at mapag-aralan natin paano ba nga manatili sa himala. Paano manatili sa himala. At yan po ang title ng aking i-share sa inyo ngayon. But before that, let's pray. Father, thank you so much for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa biyaya na kami ay makapag-Sunday service pa rin kahit via Zoom. Salamat po Lord sa technology ito. Salamat po Lord sa internet connection na maayos at malakas, sa kakayanan at kagustuhan na maka-join ng online service. Salamat Lord sa wisdom. Salamat Lord sa kalakasan. Thank you for everything. Most of all Lord, thank you for your unfailing love. Lord, salamat po dahil ang righteousness niyo po, Lord Jesus, ang siyang nakikita ni Abba Father sa amin. Salamat, Lord. And we pray, Holy Spirit, turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as you bless the ears, the hearts ng mga makikinig. At hayaan niyo, Lord, na maunawa at matutunan namin paano nga ba kami mananatili sa himala mo. Salamat po, Ama. I declare your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Even retaliations di namin pinahintulutan sa pangalan ni Jesus. And Lord, I pray na lahat ng makakarinig, maaabot ng mga tinig na ito ay mapagpala. At higit sa lahat, Ama, ikaw ang lubos, pinakamapagpala sa lahat ng aming mapapag-usapan at gagawin ngayon. Sa inyo pong mga kamay, dinededicate namin ang service na ito. Be blessed, O God. To you alone all the glory and honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpak po uling the best para kay Jesus. Wow! Sabi ko nga sa inyo kanina, yung makaranas ng himala is a good thing, pero yung manatili sa himala is another thing. Kaya nga pag-usapan natin ngayon, paano manatili sa himala. Okay? Actually, ito pong topic natin ay hango po sa buhay ni Peter. Ayan. At sa kanyang mga stories, doon po tayo kukuha ng mga aral kung paano nga ba manatili sa himala. Okay? So I believe na handa na po ang bawat isa. And ako'y naniniwala na sa biyaya ng Diyos, tuturuan niya tayong lahat. Amen? Okay. Number 1, paano manatili sa himala? Mananatili sa himala kung hindi laging nakahilata. Number 1, mananatili sa himala kung hindi laging nakahilata. Ano ga po, pastor, yung nakahilata? Ay laging nakahiga, walang ginagawa. Okay? Ang mga nakaranas ng himala ay yung mga may ginagawa. Sabi po sa Luke chapter 5 verse 2. Luke chapter 5 verse 2. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. So isa po doon ay si Peter. Ito po ay nung unang beses na nag-meet si Peter at si Jesus. Ayan. So as you can see, si Peter po kasama yung kanyang mga kasamahang mangingisda, kapwa mangingisda ay
naghuhugas ng lambat. If you're familiar with the story, papaalala ko na rin sa inyo, sila ay magdamag ng isda, pero wala silang nahuli. Kaya nga, nung umagang yon, natagpuan sila sa tabi ng dagat na naglilinis na ng kanilang mga lambat, naglilikom na. Gusto ko makita nyo dito, si Peter, bago nakaranas ng himala, meron siyang ginagawa. Okay? Si Peter nangingisda nung pinaranas ni Jesus ng himala. Wala nga lang siyang nahuli, pero meron siyang ginagawa. Alam niyo po, church sa Bible, kahit mga lumpo, nagpapalimos. Nakita niyo yon? Bago sila nakaranas ng himala, kahit mga disabled na, may mga kakapansanan, sila po ay nagpapalimos, may ginagawa. Okay? May ginagawa pa din nung nakaranas sila ng himala. Oh. Yung buong katawan ay paralyzed. Nabasa niyo yon? Diba? O pwede niyong itanong, Pastor, yung buong katawan paralyzed, nakahilata yon, pero dumanas ng himala, maganda pag-usapan yan. Pwede naman. Pwede namang nakahilata at makaranas ng himala. Siguraduhin mo lang na may mga kasama ka na willing bumutas ng bubong ng may bubong para makaranas ka ng himala. So kung wala kang mga ganong kasama, ay huwag kang pahila-hilata kasi hindi ka makakaranas ng himala. Okay? Kaya, walang himala sa mga laging nakahilata. Ito po kasi ay wake-up call sa mga taong nagpadala na lamang sa lockdown. Ikaw naman ng mga tao, hindi pwedeng lumabas. Hindi ka naman basta-basta hindi naman walang trabaho, walang negosyo. Anong plano? Hihilata. Walang himala sa laging nakahilata. Kaya, kaya ka naman pagpalain ng Diyos kung may ginagawa ka. Kung anong meron ka, kaya kang pagpalain ng Diyos. Bigyan ko na example, si Peter na rin mismo. Si Peter po, pinagpala sa tubig. Okay? Nakaranas siya ng maraming himala sa tubig. So kung si Peter ay pinagpapala sa tubig, meron akong kilala, pinagpapala naman sa mantika. Di ba? Hindi lang yon. Meron din akong kilala, pinagpapala sa chocolate. Di ba? Meron akong kilala, pinagpapala sa sabon. Dagdagan mo pa ng kape. Di ba? At yung kilala kong pinagpapala sa mantika, malapit na ding pagpalain sa tubig. Praise God. At ito nakakatuwa Yung pinagpapala sa mantika, na malapit na rin pagpalain sa tubig, pinagpapala rin sa pag-ibig. Pero hindi ko naman sinasabing puro pag-ibig ang gawin ninyo. Ayun, Pastor, may himala ako doon. Bakit? Ako'y napag-ibig. Huwag puro pag-ibig. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ang punto ko kasi, magtiyaga sa kung anong meron ka ngayon. Bakit? Pwede ka kasing pagpalain at paranasin ang himala ng Diyos dyan. Amen? Just make sure na una, actually, meron naman din itong mga dapat i-consider. Just make sure na una, kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Okay? Baka naman kasi sabihin mo, Pastor, kung ikaw ay may kilala na pinagpapala sa mantika, pinagpapala sa sabon, sa kape, sa chocolate, ako ay may kilala rin. Pinagpapala sa shabu. Hindi yung pinagpapala. Malapit na yung paluin. Mga gayong pinagpapalo. Okay? So, hindi kalooban. So, hindi porket may ginagawa ka, ipagpapalain ka na. Dahil unang ang dapat i-consider, kalooban ba yan ni Lord? Ano pa? Ano pa dapat i-consider? Dapat, you're earning from it. You're earning from it dapat. Di pwedeng basta may ginagawa. Dapat may napapala. Okay?
Again, di pwedeng basta may ginagawa, dapat may napapala. Baka naman lugi ka pa, baka naman abunado pa, baka naman namuhunan ka ng laking-laki, tapos yun pala magiging kawang-gawa lang. Hindi yan, hindi yan hanap buhay. Ano? Okay? Maganda din naman na napapagod ka, pero well compensated ka. Okay? Pansinin niyo si Peter, ha? Di mo narinig kay Peter na sinabi kay Lord na, Lord, yung makahuli lang ako ng isang dilis, okay na po yun. Nakabasa ba kayo ng ganon? Nakarinig ba kayo ng ganon? Na sinabi ni Peter kay Jesus, Lord, makahuli lang po ako ng isang dilis, okay na po yun. Isang dilis lang. Kahit mga 1 inch lang. Hindi dilis yun, dulong. Okay. Never ka nakarinig kay Peter ng ganon. So, gusto ko malaman nyo to, church, ha? Huwag kang humingi ng dilis lang kasi gusto ng Diyos paapawin ang bangka mo. Ano sabi ko? Huwag kang humingi ng dilis lang kasi gusto ng Diyos paapawin ang bangka mo. Woo! Grabe. Ako nag-iisa-isa din sa kwarto pero I can feel God's presence. The miracle maker. The way maker, the miracle working God. He's here. Okay? Maaaring sinasabi mo ngayon, Pastor, tagal ko na nagtsatsaga pero wala pa din. Alam mo, linyahan din ni Peter yan. Tagal ko na pong nagtsatsaga pero wala pa rin. Linyahan din ni Peter yan. As you can see sa Luke chapter 5, verse 5. Luke chapter 5, verse 5. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Magdamag na po kami. Buong gabi po kaming nanguhulay. Ano? Tagal ko na pong nagtsatsaga. Wala pa din. Sounds familiar. May sasabihin ako, Church, makakaranas ka ng himala kung ikaw ay magtsatsaga. Mapapansin ninyo, lahat ng naka-experience ng miracle, merong test of the heart. Lahat na naka-experience ng miracle, may waiting period. Lahat ng naka-experience ng miracle, tinesting kung patient, kung magtsatsaga. Kaya, yun nga ang sabi ng lumang kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Yan. Pero ngayon, medyo ibahin natin. Ito naman ang version po ni Pastoral. Pag may tiyaga, makakaranas ng himala. Aba, praise God. Sinong may gusto na makaranas ng himala, kahit katapusan na ng month na ito, ay makaranas ka pa rin ng sunod-sunod. Amen? Abay, claim it and declare it in your life. And I say amen to you. Wow. Okay. Kaya para manatili sa himala, kailangan kayo matyaga. Huwag laging nakahilata. Amen? Kaya talagang hindi po pwede ang Bible naman na may sabi, hindi po pwedeng patamad-tamad, huwag nga daw pakakainin. Okay? Yung isa nagtanong, Pastor, si Jesus po, binabagyo na sa gitna ng lawa, nakahilata pa ho. May point. May point. Si Jesus po, nakahilata nung binabagyo na sila sa gitna ng lawa. May point. Nga naman. Di ka, Pastor, nagka-miracle down. Nakaranas ng miracle, nakahilata. Talaga naman, pag nagdadahilan, well-versed din. Sige. Pag-usapan natin yan. Si Jesus nga naman, tama ka, ay nakahilata nung binabagyo na sila sa gitna ng lawa. Tama ka ngayon ito, sasabihin ko dyan. Pinapayagan na kita na laging humilata. Pinapayagan na kita na laging humilata. Kung kaya mong magpatigil ng hangin at alon sa lawa. Okay? Ulitin ko Pinapayagan na kitang laging humilata kung kaya mong magpatigil ng hangin at alon sa lawa.
Oh, so kung hindi mo kaya, huwag kang pahila-hilata. Okay? Sorry for the word, ha? Sorry for the word. Utot mo nga, di mo kayang pigilan. Hangin pa kaya. Okay? Kaya, kaya huwag pahila-hilata. Kung gusto makaranas, manatiling nasa himala, huwag pahila-hilata. Matutong magtiyaga. Pagpapalain ka ng Diyos dyan. Anong promise ng Bible? The Lord will bless the works of our hands. Ang pinagpapalay yung ginagawa. Yung ginagawa, hindi yung nakahilata. Amen? Sino po ang gustong manatili sa himala? Hindi lang makaranas, kundi manatili sa himala. Amen? So that's number 1, huwag laging nakahilata. Okay? Number 2, mananatili sa himala kung sa hangin at alon ay di matutulala. Number 2, mananatili sa himala kung sa hangin at alon ay di matutulala. Alam niyo po si Peter, talagang pinagpalayan sa tubig. Di lang pinagpala sa tubig, ha? Nakalakad pa sa tubig. Sabi po sa Matthew chapter 14 verse 29, "Come," Jesus said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Nakita niyo yun? Ang galing, no? Nakalakad sa tubig. May kilala ka bang nakalakad na sa tubig? Ha? May kilala ka nakalakad na sa tubig? Malamang ay wala, si Peter pala, at syempre si Jesus. Ang mga kilala ko kasi, hindi nakalakad sa tubig. Ang mga kilala ko, nangutang, tapos lista sa tubig. Yun, ang mga kilala ko. Ay baka tinatanong nyo, himala po ba yun, pastor? Himala po ba yun? Yes! Himala kapag nagbayad. Okay? Oh. Si Peter po, balikan natin si Peter, ha? Si Peter, nanatili sa ibabaw ng tubig. Aba. Noong kay Jesus nakatitig. Yan. Si Peter, nanatili sa ibabaw ng tubig nung kay Jesus nakatitig. Pero ito mapapansin nyo sa story, Pero nung sa hangin at sa alon napatitig, yung kaninang nasa ibabaw, ngayon lumulubog na sa tubig. Ayan na. Nung sa hangin at sa alon na napatitig, hindi na kay Jesus. Nagsimula na rin lumubog sa tubig. Matthew chapter 14 verse 30. Matthew chapter 14 verse 30. But when Peter saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Matthew 14:30. But when Peter saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Church, mananatili ka sa himala if di ka magpapadistract. Okay? Nung nawala po ang focus ni Peter kay Jesus, nagsimula siyang lumubog. Huwag mawawala sa focus kay Jesus. Bakit? Kasi nga, the moment na nawala ang pagtitig mo kay Jesus, ay magsisimula ka ng lumubog. Yung iba kasi, nung nagsimulang kinilig, ay ayaw nang makinig. Yan mahirap eh. Nung tumibok ang puso, abay pag pinagsasabihan, ay nangahaba na ang uso. Ayaw nang makinig. Kapatid, sa pag-focus kay Jesus, huwag magpa-distract para di ma-distract. Okay? Huwag magpa-distract para di ma-distract. Often, distractions lead to distraction. Kaya huwag kang magpapadistract
kung ayaw mong ma-distract. Tama ba yung aking mga pronunciation? Bahala na kayo. Pagpasensyahan nyo na, todo na yon. Okay. Ano pa ang pwedeng i-represent ng hangin at alon? Yung sitwasyon o kalagayan natin ngayon. Di ba? Ano ba ang kalagayan natin ngayon, church? Pandemic. Pandemic ngayon. Pero don't forget, sabi nga ng kanta kanina, that our God is the way maker, the miracle worker, promise keeper, light of the darkness. Ano ba ang ipinaranas o ginawa ng pandemic na ito sa atin ngayon? Naharangan ang mga daan. Okay? Lockdown may mga checkpoint, may harang. Okay? Pero ano nga ang sabi ng kanta kanina? At yun naman ay tunay, that our God is the way maker. Okay? At ang sabi nila, dahil daw sa pandemic, maraming mga bagay ang imposibleng magawa, imposibleng maganap. But then again, ano ba ang dinideclare natin sa kanta kanina? That our God is not just the waymaker God, but He is also the miracle working God. Imposible ba gawa ng pandemic? Walang imposible sa ating Diyos. Okay? At ito ang isa pang naranasan natin dahil ng pandemic. Yung mga ayudang ipinangako ay napako. Pero the good thing, kung ang mga nangako, ang pangako'y napako, ibahin mo ang Diyos natin. Ang Diyos natin, hindi lang waymaker, hindi lang miracle worker, siya'y promise keeper. Wow! At ano ang isa pang ipinaranas ng pandemic sa atin? Pinadilim ang dating maliwanag at masayang normal na buhay ng mga tao. Then again, if we will go back sa ating kanta kanina, our God is the waymaker, He is the miracle worker, promise keeper, and He is the light of the darkness. Light in the darkness. Light of the darkness. Okay? So, praise God. Dahil ang Diyos natin ay matindi. Amen? Kaya huwag kang mag-aalala. Kung maaari mang itong pandemic na ito'y pumipigil sa iyo, huwag kang mag-alala. Bakit? Our God is the waymaker. Yung Grab food nga, yung Grab food, ginawa ng paraan na mailusot ang lugaw kahit hindi esensyal. Si Lord pa ba naman, ang di makagawa ng paraan na pagpalain ka? So, if lugaw is essential, yung pagpalain ka para kay God is essentializer. Mas higit na mahalaga na mapagpala ka kaysa sa lugaw. Come on! Yung Grab food, ginawa ng paraang may deliver yung lugaw, di naman essential. Yung pag naman pagpapala ng Diyos ang hindi niya magawa ng paraang maipabigay, maipadala sa iyo. Come on! Ang kailangan lang natin ay ito. Huwag hayaang matulala ka na lamang dahil sa pandemic na ito. Kung kanina yung iba, dahil daw pandemic ay humilata na laang, yung iba natulala. Huwag mong hayaang matulala ka sa pandemic na ito. Mag-focus ka kay Jesus at sa mga promises niya. Yun ang dapat nating ginagawa, church. Kasi kapag kay Jesus ka tumitig, mananatili kang naglalakad sa tubig. Amen? Kapag kay Jesus ka tumitig, mananatili kang naglalakad sa tubig. Mananatili ka sa himala ng Diyos. Ano ba mga example niya? At kung gusto mo rin maranasan ito, i-claim mo itong mga bagay na sasabihin ko. Mananatili ka sa himala ng Diyos. Ano mga example? Yung tipong kasagsagan ng pandemic, yung iba nagtitipid, ikaw namimili ng properties. Namimili ng lupa, namimili ng bahay, namimili ng sasakyan. Ano pa? Yung tipong kainitan ng pandemic, at yung iba'y nagtitipid. Ikaw naman, kainitan ng pandemic, nagpapabakod. Wow!
Hindi kawa-kawayan o yerong butas-butas. Konkretong bakod. Praise God. Ano? Ano pa? Yung tipong kalagitnaan ng pagtitipid ng karamihan kasi ang tagal ng lockdown, nagtitipid yung karamihan ha, pero ikaw, mag-a-upgrade ka pa ng aircon kasi ayaw mo na ng window type. Ang gusto mo, split type na Carrier ang brand. Wow! Socialers! Praise God! Ano? Ano yung ibig sabihin ko dito sa mga sinasabi kong ito? Sabi ko nga sa inyo kanina ha, kung gusto mo maranasan yung mga bagay na sinasabi ko, you claim it, you say, akin yun, ako din. Di ba? Bakit ko ito sinasabi? Bakit ko pa hina-highlight na yung iba, yung karamihan nagtitipid, ikaw nag-a-upgrade. Yung iba nagtitipid, karamihan nagtitipid, ikaw namimili ng properties, nag-i-invest. Bakit ko yung sinasabi? Kung naaalala nyo, paano ba masasabi ang isang bagay ay himala? Kapag hindi nagagawa ng majority ang bagay na nagagawa o nararanasan mo, you can consider it as a miracle. Diba? Kalagitnaan ng pagtitipid, namimili ka ng properties. Kalagitnaan ng sabi nila ay kahirapan. Ikaw naman, namamayagpag at payaman ang payaman. Anong tawag doon? Himala. So if you want na hindi lang maka-experience ng himala, kundi manatili sa himala, fix your eyes to Jesus. Kasi kapag kay Jesus ka tumitig, mananatili kang naglalakad sa tubig. Amen? Sabihin mo nga, iba ako. Church, iba ka. Ha? Iba ka kasi yung iba sa pandemic nakatitig. Ikaw kay Jesus nakatitig. Kaya iba ka. Amen? Iba ka kasi yung iba lumulubog sa tubig. Lumulubog sa alalahanin at takot dulot ng pandemic. Ikaw, nananatiling nasa ibabaw ng tubig. Bakit? Kasi kay Jesus ka nakatitig. Amen? Kapatid, nananatili ka sa himala kasi kay Jesus ka nakatingin. Kaya, pagpatuloy mo yan, fix your eyes to Jesus. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Wow. So again, let's fix our eyes to Jesus. Mananatili sa himala kung sa hangin at alon ay di matutulala. Kapag kay Jesus ka tumitig, di ka lulubog sa tubig. Mananatili ka naglalakad sa ibabaw nito. Amen? Lastly, number 3. Okay? Number 3 na tayo. So again, pinag-uusapan po natin ay paano manatili sa himala. Number 3, mananatili sa himala kung hindi nababalik sa isda. Mananatili sa himala kung hindi nababalik sa isda. Sabi ko nga sa inyo kanina, grabe ang mga naranasang himala ni Peter. Di lang sa tubig. Alam nyo bang kahit sa lupa, madami siyang naranasang himala? Yun ay nung time na di pa siya bumibitaw kay Jesus. Nagbago ang lahat at di na siya nanatili sa himala nung kay Jesus siya ay nawala. Okay? Bakit? Nung hinuli na si Jesus, pinako at namatay, natakot po ang mga disciples at nagsipagtaguan, including Peter. At kahit nga sa isang dalagita, ay itinanggi niya si Jesus. Diba? You're familiar with the story. Di naglaon, bumalik siya sa dati niyang buhay. Bumalik siya sa isda. Sabi po sa John chapter 21 verse 3, I'm going out to fish. Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.
Yan. Wala daw huli. Okay? So, obvious na si Peter, nung kay Jesus humiwalay, pati Himalay humiwalay. Mawawala ka sa himala kapag bumalik ka sa isda. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag bumalik ka sa dati mong buhay na di na dapat pang balikan. Okay? Bakit ko nasabing di na dapat balikan ni Peter ang pangingisda? Kasi inalis na po ni Jesus si Peter sa pagiging mangingisda. Again, inalis na naman kasi siya ni Jesus sa pagiging mangingisda. Remember when Jesus called Peter, ano ba ang sabi ni Jesus kay Peter? Matthew chapter 4 verse 19. Matthew chapter 4 verse 19. And he said unto him, follow me, and I will make you fishers of men. Sumunod ka sa akin at hindi ka na magiging mangingisda na lang ng isda, kundi mamamalakaya na ng tao. Fishers of men ka na, hindi ka na fishermen. Fishers of men. Okay? So, wag mo nang balikan ang buhay na inalis ka na ni Lord doon. Ha? Alam nyo, nalulungkot ako kasi may mga stories akong naririnig na mga kung saan silang dating nagtatrabaho sa mga hanap buhay na hindi maganda, hindi kalooban ni Lord. Okay? Inalis na sila ni Lord doon nung nakakilala sila kay Lord at sila pinagpala ni Lord. Ngayon, na-testing na naman. Pagpasok ng pandemic, abay yung iba ay bumalik sa dating buhay. Ang katwiran, kaysa kami magutom. Pwede naman kasing maghanap ng ibang trabaho, wag lamang babalik sa ganyan. Bakit? Inalis ka na ni Lord dyan. Huwag ka nang babalik. Walang himala dyan, kapatid. At ano nangyayari? Kapag wala ka na sa himala, baka ang pumalit ay puro hinala. Ano yan? Kapag wala ka na sa himala, baka ang pumalit ay puro hinala. Imagine Peter, na laging tamang hinala sa mga taong nakakasalamuhan niya kasi baka i-link siya kay Jesus at pati siya ay makulong o maparusahan. Tamang hinala lagi. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kahit sa isang dalagita, itinanggi niya kay Jesus kasi nga tamang hinala. Luke chapter 22, verses 56 and 57. A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, "This man was with him." But he denied it. "Woman, I don't know him," he said. Nakita nyo? Tamang hinala, kaya kahit sa dalagita, si Jesus itinanggi niya. Bakit ganon? Kapag wala ka na nga sa himala, baka lagi kang tamang hinala. Ang maganda lang po sa ating Diyos, His calling is irrevocable. Ano ba ibig sabihin nun? Di niya binabawi. Di niya binabago ang pagkatawag niya sa atin. Sabi po sa Romans 11:29, for God's gifts and His call are irrevocable. Wow. Kaya alam niyo po, yung pagkatawag, layunin ng Diyos kay Peter, hindi niya yun inalis, hindi niya yun binago, na napili yun kahit nagkaganon. At ako'y naniniwala, the same thing He will do to us. The same thing our Lord is doing to us. Ano? Anumang pagkalayo-layo ang gawin natin, the Lord ay lagi tayong aabutin ng kanyang biyaya at habag. At lagi tayong i-encourage na bumalik sa kanya. Gusto niyang manumbalik si Peter. And actually, yun din ang gusto ng Diyos sa lahat ng nawala sa kanya. Sabi po ni Jesus sa Luke chapter 19 verse 10. Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Okay? So, hindi lang si Peter. Lahat ng napalayo sa Diyos, gusto ng Diyos ma-seek and save sila. Mahanap at maibalik, mailigtas. Yan po ang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Kaya, church, huwag ka nang bumalik sa dating buhay.
Huwag ka nang bumalik sa dating buhay na kung saan inalis ka na ni Lord doon. Kaya kang pagpalain ng Diyos, manatili ka lang sa Kanya. Kaya nung muling nabuhay po si Jesus, nagpakita siya kay Peter na alam na nga natin, muling bumalik sa pangingisda. Diba? Nung muling bumalik sa pangingisda si Peter at si Jesus na may muling nabuhay, nagpakita siya ulit kay Peter. John chapter 21, verses 3 and 4. John chapter 21, verses 3 and 4. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Verse 4. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Hindi agad nila nakilala. Kaya sumigaw si Jesus, sabi ni Jesus, may nahuli na ba kayo? Sabi ng mga disciples, wala pa ho! Sabi ni Jesus, ihulog ninyo sa gawing iyon sa bandarian ang mga lambat niyo. Ay di inihulog nga nila. At the same thing ang nangyari, halos mapunit ang kanilang lambat at halos lumubog ang kanilang bangka sa dami ng kanilang nahuli. At nung nangyari yon, napagtanto nila, teka. Parang nangyari na to Mukhang kilala ko yung humihiyaw na yun sa malayo. Teka, si Jesus yon, sabi ni John. Si Jesus yon, sabi ni John. Si Peter naman, sabi ni Peter, si Jesus gayon. Si Jesus. Kaya dali-daling nagdamit sabay talon sa tubig. Parang may mali doon, ano? Nagdamit sabay talon sa tubig. Sabi nung iba, nalito na daw. Dapat daw hindi na nagdamit kasi tatalon sa tubig, mababasa ang damit. Ako naman, ang pananaw ko doon, hindi nalito. May paggalang lamang na ginawa si Peter nung time na yon. Dahil naniniwala talagang si Jesus yon. Ano naman paggalang doon, Pastor? Ikaw gay haharap kay Jesus ng hubad baro. Di ka? Kaya kahit miski mabasa, sa hubad baro. Bakit gayon? Naniniwala si Peter na si Jesus talaga yun. Excited siya. Kaya nagdamit muna bago nag-swimming. Okay? At ano nangyari? Yun, nakita niya ulit si Jesus. Sabi ni Peter, Jesus, Lord, sorry po. Tinanggi ko po kayo 3 times. Sorry, Lord. Sabi ni Jesus, magdala nga kayo ng ilang nahuli ninyo. Tayo yung mag-iihaw-ihaw din Nagdala sila ng kanilang ilang nahuling isda at sila nag-ihaw-ihaw doon sa tabing dagat. At nung sila makatapos kumain, habang kumakain sila, yung iba hindi pa rin sigurado kung si Jesus nga yun, pero hindi sila nagtatanong kasi lagay na ang loob nila. Di man sila sigurado, pero lagay ang loob nila si Jesus yun. At pagkatapos nilang kumain, diretso ang usapan. Anong punto? Huwag nang bumalik sa dating buhay na di kalooban ng Diyos para sa iyo. Kung napalayo ka na at may babalikan ka, huwag yung dating buhay. Ang balikan mo ay yung relationship mo kay Lord. Yun ang binabalikan. Ang balikan ay hindi yung unang buhay. Ang balikan ay yung unang pag-ibig. Amen? At sino ba ang iyong first love? Church, si Jesus ang first love mo. Si Jesus ang first love natin. So let's renew our first love. Makakabalik ka sa himala kapag bumalik ka sa first love. Makakabalik ka sa himala at mananatili sa himala kapag bumalik ka sa first love. Sabi ko nga sa inyo, after kumain ni Jesus ng inihaw na isda, kasama si Peter at yung iba pa din mga disciples, ano ang kanilang sunod na pinag-usapan? Actually, nag-usap na si Jesus at si Peter. Sabi po sa John chapter 21, verses 15 to 17. John chapter 21, verses 15 to 17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said.
You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 16. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Verse 17. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Bakit tatlong beses na gustong malaman ni Jesus kung mahal siya ni Peter? Kasi pinababawi ni Jesus si Peter doon sa tatlong beses na itinanggi niya si Jesus. Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, tatlong beses akong itinanggi. Tatlong beses ka rin ang mag-I love you sa akin. Bawi ka na. Ano ibig sabihin nun? Alam nyo ba, yung maraming tao ngayon, kaya alangang-alangan, takot na takot manumbalik sa Diyos kasi akala nila mahirap kausap si Lord. No! Simple lang ang ating Diyos pagdating sa pagpapatawad. Ano ba ang sabi ng Bible dyan? 1 John 1:9, humingi ka lang daw ng tawad. Patatawarin ka na ni Lord. Ganun lang yun. Humingi ka ng tawad. Siyempre, pag humingi ka ng tawad, yung pinagsisihan mo talaga totoo sa puso mo. At anong mangyayari? The Lord is so good to forgive you. Amen? So, ano nangyari kay Peter? Nakaranas ng himala, nawala sa himala, bumalik, hindi sa himala agad ha, bumalik muna siya sa miracle worker. Bumalik muna siya kay Jesus. Yung iba naman kasi, church, gusto bumalik sa himala agad. Bumalik ka muna sa gumagawa ng himala. Okay? Ito ang ginawa ni Peter. Nawala siya sa himala, nakaranas ng himala, nawala sa himala, bumalik sa naghihimala, muling nakaranas ng himala. At hindi lang natapos doon, at muling nanatili sa himala. Amen? Maaaring may ilan sa atin ngayon na nakakarinig ng message na ito, na na-experience mo na makaranas ng himala from God. Minsan ka nang nanatili sa himala ni God. At maaaring dahil sa mga bagay na hindi inaasahay na wala ka nang minsan sa himala. At ngayon ngay sa biyaya ng Diyos, naririnig mo ang message na ito at nagkakaroon ka ng desire na muling manumbalik sa nagbibigay himala. Church, congratulations kung ikaw yon. Bakit? Kasi hindi ka lang manunumbalik sa nagbibigay ng himala at hindi ka lang muling makakaranas ng himala, muli kang mananatili sa himala. Alam niyo po ba si Peter, pagbalik niya kay Jesus, di lang siya basta nakaranas ng himala, nanatili siya sa himala. Sabi po sa Acts chapter 3, verses 6 to 8. Acts chapter 3, verses 6 to 8. Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Wow! Si Peter, na minsang nakaranas ng himala, nawala sa himala, nanumbalik sa himala, ay nanatili sa himala. Siya na ngayon, sa biyaya at pangalan ng Panginoong Hesus, siya na ngayon ang naghihimala. Hello? Pinalakad niya yung magpapalimos na pilay sa pintuan ng temple. Ano pa? Acts chapter 5, verses 15 to 16. Acts chapter 5, verses 15 to 16. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on the beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Ay, matindi ito. Kahit pala anino ni Peter ay nagpapagaling, naghihimala. Matindi.
Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Ang sabi, all of them were healed. Hindi isa, hindi dalawa, lahat ng lumapit, gumaling. Hallelujah. Ano sabi ko sa inyo? Si Peter, nakaranas ng himala, nawala sa himala, bumalik sa naghihimala, di lang bumalik sa himala, kundi nanatili sa himala. Meron pa, Acts chapter 9, verses 33 to 34. There, he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately, Aeneas got up. Woo! Grabe ito. Hindi lang bumalik sa himala, nanatili sa himala. Meron pa. Acts chapter 9 verse 40. Sabi ko sa inyo Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed, turning toward the dead woman. Patay na ha, patay na. Turning toward the dead woman, he said, Tabitha, get up. She opened her eyes and seeing Peter, she sat up. Woo! Grabe ito. Grabe ito. Kanina'y nagpapagaling lamang. Ultimong anino'y nagpapagaling. Ngayon patay na'y muling nabuhay. Bakit? Si Peter na nakaranas ng himala. Nawala sa himala. Bumalik sa naghihimala. Nakabalik sa himala ay nanatili sa himala. Church, gusto mong manatili sa himala? Ito ang gagawin natin ngayon. Babalik tayo sa naghihimala. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Pwede bang palakpakan natin the Waymaker? Pwede ba nating palakpakan the Miracle Worker? Pwede ba nating palakpakan the Promise Keeper, Light of the Darkness? And who is that God na tinutukoy doon? He is Jesus. He is Jesus. So pwede ba? Pwede nating i-worship ngayon si God. Let's worship God and let's declare that Jesus is the Waymaker, the Miracle Worker, the Promise Keeper. He is God. He is Jesus. Hallelujah. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you.
You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker. Yes, Lord, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That
that is who you are. Your blood, Jesus, you are miracle worker. Lord, Let's pray, church. Lord, we worship you and we praise you because you are good. You are God. You are worthy to be praised. You are the way maker. You are the miracle worker. Ikaw ang siyang naghihimala sa aming mga buhay. We worship you, Lord. Truly, Lord God, you deserve all the glory, all the honor, at lahat ng aming pasasalamat. Ama, salamat po sa sunod-sunod na himalang ipinararanas niyo sa buhay namin. Salamat, Lord, sa biyayang makapanatiling nasa himala mo, Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kabutihan. Salamat po sa iyong mga biyaya, sa walang katapusang pagpapala, sa sunod-sunod na himala. Salamat po, Ama. Lord, we pray na kung meron man po sa amin o maging kami po sa mga pagkakataong kami tila ba lumalayo sa iyo, Lord, we pray, biyayaan niyo po kaming muling manumbalik sa inyo. Manumbalik hindi lamang sa mga himala mo, kundi manumbalik mismo sa iyo. Ikaw na mismong naghihimala. Manumbalik kami. Bumalik kami sa aming first love. Salamat po, Ama, dahil ang biyaya mo'y sapat at higit pa. Salamat po, Ama, sapagkat lahat ng nanunumbalik sa iyo'y tinatanggap mo at di lang muling nakakabalik sa iyo, di lang muling nakakabalik sa himala, kundi nananatili sa himala. Salamat po, Ama. I declare in the name of Jesus na ang bawat isang nakakarinig ng tinig na ito ng panalangin ito'y manatili sa himala ng Panginoon. In Jesus' name, I am declaring series of miracles sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. I declare restoration ng relationship kay Lord. I declare na hindi lang basta manunumbalik, kundi mananatili sa relasyon sa Diyos at sa himala, after himalang ipararanas ng Diyos sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, I am declaring open doors of opportunities. I am declaring breakthrough after breakthroughs. I am declaring more opportunities to be blessed, more opportunities to earn. I am declaring sa lahat na nag-iintay na maghahanap ng trabaho, I am declaring that the miraculous power of God will work in your life. Magkaka-work ka na very soon in Jesus' name. If you are that person, claim it, receive it. Sa lahat na nagpe-pray ng level up sa kanilang buhay, spiritually, physically, financially, materially, maging sa kanilang mga businesses, sa kanilang trabaho, receive your miracle. Receive your level up in Jesus' name. Thank you so much, Father. Sa lahat po ng nangangailangan, Ama, ng kumpletong kagalingan, I am declaring that your miraculous power, O God, ang siyang kikilos sa buhay ng mga may sakit karamdaman ngayon. I am declaring by the blood of Jesus, I am declaring by the stripes of Jesus, you are completely healed in Jesus' name. If you are that person, claim it and receive it, and it shall be yours in Jesus' name. Salamat po, Ama, sa sunod-sunod na himalang ipinararanas mo sa amin. Once again, I am declaring na ang buong JA1 San Jose family, maging ang lahat ng nakakarinig ng tinig panalangin ito at lahat ng nag-join via online service, I am declaring that you will experience series of miracles sa iyong buhay in Jesus' name. Mananatili kang nasa himala ng Diyos, na habang ikaw ay nananatiling kay Jesus nakatitig, mananatili kang lumalakad sa ibabaw ng tubig in Jesus' name. Thank you so much, Father. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at sa inyo po namin maingat na ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pagdakil at pasasalamat. Salamat po, Ama. Salamat po.
miracle working God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God!